Guys, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Beach. Ayan guys, tingnan po natin yung ginawa nilang hagdanan. Temporary lang po pa yan na aapakan kasi hinihintay pa namin yung in-order namin na para dapat dyan sa hagdanan na tubular, hindi pa po dumadating. Sa wakas, nakaakyat na po si Papa Beach doon sa taas. Yan po yung hagdanan. Hindi pa po yan yung hitsura ng hagdanan. Bali, temporary lang po yan na apakan para po makaakyat sila doon sa taas. Hindi na po doon dadaan sa niyog. Tsaka ayan, nag-ano na po si Ronald para pangpusti na naman para sa kabila. Yan. Ayan po. Saka nandoon na si Papa Beach sa taas. Nakaakyat na po siya. Kasi ang hitsura po ng apakan ng hagdanan is ito po yung kaguhit. Parang paganon. Paganon po. So, bali, temporary lang po ito. Yan, si Papa Beach. Nakaakyat na din. At sana hindi umulan kasi ayan, nagkulimlim na naman yung panahon. Kagabi ang lakas ng ulan pero wala naman nabasa sa loob. Pero ngayon, pag umulan may mababasa kasi tinuklap na po nila yung isang ngero diyan sa ginawaan ng hagdanan. Pangposte. Malaki yung hagdanan. Bali, kukurtihan po yan ni Papa Beach. Si Papa Beach yung titira sa hagdanan. Kaya nihintay yung tubular na dapat dyan na iwan ko. Kasi nakikinig lang naman ako sa kanila. Nakikinig at saka tagabantay. Sa wakas din, dumating na po yung hinihintay na in-order namin kanina ni Papa Beach na tubular para sa hagdanan.
Ganyan lang pala kalaki. Time! At ayan, maglalagay na sila ng poste banda dito. Tapos si Papa Bix is nag-uumpisa na po siyang mag-cutting ng tubular para dito sa hagdanan. Number 128 na tubular ini. Ha? Ano? Ano number to? 1.5. Ah, 1.5 pala. Para lang coke na 1.5. Yung kapal 1.5. Doon muna tayo ng isa para isang ball. Kung okay na. Tingnan nyo. Ayan. Meron na po hagdanan. Hindi na po kami matatakot. Makakasaka ka pa nga dito na. Try na natin umakyat, guys. Yan. Maraming kalat. Ayaw ibaw-baw di kay. Umpisang paglilinis sa taas. Tambay tayo dito, guys, kasi mahangin. Klarong-klaro na po yung taas at palibot.
Klarong-klaro sa baba. Bababa muna tayo guys dahil titingnan natin yung ginagawa nilang hagdan. Tinatry na po yung naano na po ni Papa Beach. Yung nagabas na grinder ganun. Yan, inayos muna dito ni Paul yung bubong kasi medyo nagkulimlim at saka akmang uulan. Yan, si Paul na po yung naglilinis sa loob. Tapos andyan po sila sa baba. Yan. Yan. Nandyan na si Chrislyn. Kinuha na po ni Christian. Yan. Pinabuntabunan lang muna yung pinustihan nila kasi ayan, parang uulan, baka naman tayo mabasa dito sa loob. Tas itong binaklas mamaya iano lang muna dito, itatabon pag umulan na para hindi po kami mabasa. Pwede naman po pala dito tumingin. Kitang-kita na po yung dumadaan. Mamaya na lang tayo baba kasi nag-ano po sila doon, nagwi-welding pa. Ang sarap talagang tumambay dito sa taas na guys. Tingnan nyo naman. Para po tayong nasa bukid. Tanaw natin po yung dumadaan. Ayan po, bahay po nila Carlo. Tapos may nagbabike po na bata. Si Sia nakaduyan. So nandun sila sa baba, inaayos muna yung hagdanan na para po mayroon na talagang hagdanan na maakyatan. Para pag mag-ayos na sila dito, tuloy-tuloy na po yung pagtrabaho. Hindi na po mahirap umakyat. Dito sa may si Papa Beach, nababahala baka kasi maputol yung mga PVC dito kasi yan po yung hinahawakan ng mga bata pag umaakyat. Tas baka mabutas po yung drum. So malaking perwisyo kung sa ganun. Tas ayan po yung mga yero na na po ni Paul yan, na ipon kahapon. Tas tinabunan pa po yung mga kahoy. Tapos iisipin pa namin yan kung ano po yung gagawin namin dyan. Pwede po yan makatayo talaga ng isang bahay kubo. Yan po yung binabalak na bilhin po dito na lupa. Yan, si Kambing po yung tumitira, si Kambing. Kambing po yung nakatira. Bali dito po yung nila. Pupurmahan ng trim na parang ganito para diretso na para makapagbubong na din po dyan. Tapos ayan, inano nila kasi yung tubo ng kuryente, baka po
masagi. Kaya dyan muna sila nagpusti sa kahabaan po ng ng extension. Tapos yung hero na yan, makapal po yan guys. Sayang po yan pag nabaklas na. Malapit lang po sa malapit lang po sa Tabuaylan, kila Joy or kay Alreds or kahit si Alreds na lang, pwede namin ibigay yung yero at saka yung mga kahoy na makapagpatayo po sila ng kahit bahay kubo lang, na magkaroon po sila ng sariling bahay. Ang problemahin lang po dyan guys is sasakyan. Hindi naman po pwedeng i-travel kung saan po dadalhin. Halimbawa sa Tabuelan, sa Tabili. Siguro kung may malapit-lapit lang sila na pwedeng mapagtayuan ng kahit maliit lang na bahay kubo, pwede po silang magkaroon ng bahay, sila Alreds, na makapag po sila ng bahay na sarili nila. Kasi sabi ni Jing, baka daw bawal i-travel kasi baka hulihin, baka sabihin na illegal logging, ganun. Kasi sabi ko nga kay Jing, yung mga binaklas doon na yero tapos yung kahoy, pwede po yun magamit dito sa likod niya, doon sa part na may space na yung ginagawang sampayan, tapos garahean ng motor. Sabi ko sa kanya, pwede ka dito kahit extension na maglagay ng bubong na hindi maulanan yung motor, tapos kahit umulan, yung mga nilabhan mo hindi maulanan, hindi ka na mababahala. Sabi niya, bawal naman daw baka hulihin kasi itra-travel po yan. Okay lang kung merong service na parang panel na sarado na doon sa loob hindi makikita, baka pwede. Pero parang iniisip ko naman po guys, hindi naman siguro bawal or huhulihin kasi tingnan nyo naman, mga ano naman po yan, hindi naman po mga bago. Tapos yung mga kahoy, may mga pako, hindi naman ibig sabihin na ninakaw, ganun. Yun lang sabi ni Jing, baka daw hulihin, iwan ko lang. Yun po yung iniisip ko. Ba kasi sayang naman ito, hindi naman namin po yan magagamit lahat. Si Papa Bits may iniisip na gagawa po siya ng kulungan ng mga aso, gagawan po niya. So hindi naman po yan mauubos. Kasi yung mga mga kahoy na iba dyan is mga bago pa. Tapos yung ibang yero is mga bago pa din. Parang sayang. Buti nga yung pagbaklas nila is hindi pinipwersa, hinihinay-hinay lang, kaya hindi po nasisira, hindi nasisira masyado, na pwede pang gamitin talaga. Di katulad noon nung kami dito magpa-renovate sa main house ni Jing, na parang lang sila Christian at Paul Ronald, hinihinay-hinay lang talaga nila nabaklasin, hindi lahat-lahat. Parang sinasabay-sabay, katulad dito yung nila dito, sinabay-sabay nilang baklasin, kaya yan po yung mga resulta, yung mga yero maganda pa. Kahit may mga mga taya, pero okay pa po yan, na pwede pa talagang magamit. Nasasabi ko pong
pwede ka talagang pagpatayo pa ng isang bahay kubo. Dito naman, hindi ka naman pwedeng magtayo kasi hindi mo lupa. Doon, hindi ka naman pwedeng magtayo ng isang tambayan kasi hindi naman sa amin din. Pati doon sa likod, yung sinasampayan ko doon, hindi naman sa amin. So, ayun, iniisip ko talaga kung sinong bibigyan namin. Tapos yung yung medyo mga sira na pwede naman pong ipatimbang doon sa junk shop, mabibili din. Yung mga ganito pa na maayos pa, sayang. Si Elrich po yung punteriya ko na mabigyan po ng mga binaklas na para po sila makapagpatayo ng isang bahay kubo. Para lang masabi na mayroon po silang sariling bahay. Doon sa mama niya sa Tabuelan, pwede silang magtayo doon ng bahay kubo. Ang kaso lang po yun talaga kung ano po yung kakargahan or sasakyan ng mga binaklas na ito. Pwede silang magpunta dito, mamili. Pakarami po yan na yero guys at saka kahoy. Kasi buo pa yan, puro kahoy, tas yero. Na pwede pa talagang magamit. Sila sa Regan naman, meron naman din po sila mga kahoy na nakuha or mga yero kasi yung tindahan ng duko-duko is renovate din. Ginawa din na ganito, tubular, tapos itong color na sin. Yun po din yung ginamit. So marami din po siyang tambak. So hindi magi-interest si Regan hingiin kasi mayroon na po siya. Yun doon nakasandal na na yero. Mga inano po yan doon sa duko-duko. Tapos may mga kahoy po din siya. Kahoy na panggatong, kahoy na pwede pang magamit din. Yun po. Yun nandoon po. Mga yero po yan. Binaklas ng duko-duko. Hiningi po siya. Hiningi niya po. Tapos dito naman kila Chandria, meron din po sila. So ayan, may sobra pa din sila na na yero. Kasi din po sila, nagbakod, yero yung ginamit. Ayan, may sobra pa sila. Andyan pa. Tapos, din po sila, nag-ayos ng bahay nila. Naka-tubular din po yan. Tapos, color of din yung bubong. Tapos, hollow block. Una, nung po kami, magpa-renovate dito sa main house ni Jane, yung hollow block, ngayon nga nalaman namin yung 50K niya is ganun-ganun lang. Yung mga amakan po, meron din po akong binigyan nun. Nakapagpatayo din po sila ng isang bahay kubo na pwede nilang matuluyan. Nakapagpatayo po sila. Ngayon, siguro kung makikita nila na po kami, tiyak hihingi din yun. Tapos hindi ko naman po nakita sa ngayon kasi doon po sila sa unahan po nakapagtayo na yung ginamit nila talaga yung amakan. Tapos yung ibang mga kahoy din, hiningi nila yun. So nakapagpatayo po sila ng sarili nilang bahay na kahit maliit lang. Dalawa yung anak nila ngayon, medyo malaki na, nag-aaral na po yung panganay. Tapos yung ipinagbubuntis niya noon is nakakalakad na din. So, nagkaroon po sila ng sariling bahay. So, yun nga, yung iniisip ko ngayon, si Alrix, na ibigay sa kanila yung mga binaklas namin dito na kahoy na pwede pang magamit, tapos yero. Yun lang ang problema, kung ano po yung sasakyan, kakargahan. Kung
hindi nga bawal kasi parang nalalaman ko ngayon na si Alric is nandoon sa mama niya sa Tabuylan, sa bukid. Malayo po yung ano nila kasi mula dito sa sugod hanggang sa tinitirhan ng mama niya doon sa bukid, mga higit magdadalawang oras po yung biyahe. Sana kung meron po silang makukontak na truck, yung kahit yung mini truck lang pwede, kasi sayang talaga. Yung manager namin yan, ayan, tingnan nyo, sinabtityutan po siya ni Ronald mag-grinder. At si Paul, ayan, nagluluto na po siya. Siya na po yung nagluluto. Nakapagsaing naman po ako. Nakapagsaing at saka nakapaghugas kanina pa. Yan po sila, busy pa. Pinupurmahan nila talaga yung hagdanan. Yan po yung purma ng hagdanan, guys. Ayan po yung apakan. Ayan. Tapos, lalagyan po ng marine. Ito po yung pinakasahig. Tapos, lalagyan ng binil. Si Dadan. Gustong-gusto yan ni Dadan umakyat dito. Hindi pa niya kayang umano sa hagdanan. Tingnan nyo guys, yung mga mais. Ang lalaki na. Si tatay, nangunguha na naman po siya ng damo para ipakain sa kambing at saka sa kalabaw. Yan po yung trabaho niya pag hapon na. Hindi na mainit. Hinahayaan na lang po siyang manguha dyan. Kasi, yan, tingnan nyo. Lumilinis. Hindi na sa gasolina. Hindi na magastos para ang pangalan nun, magpa-grass cutter. Siya! Ayaw, dida! Bayan ka mahulog! Nakikiliti yung talampakan ko. Pag dyan ka umaano. Kasi tingnan nyo, medyo mataas. Taas yan, guys. Tapos, barbwire. Yan po, barbwire. Kaya kinakailangan na maka-frame na po sila dito. Tapos makapagbubong na katulad dito na para po makapagdingding na. Maka-frame na, tapos makapaglagay na po din ng ganito. Makapagsahig. Tapos pag na po dyan, na-frame na, na-framean, nabubungan, nadingdingan, nakapagsahig. Yan. Makikita na po yung hitsura. Tapos, tuloy-tuloy na po yung pagayos para dito naman sa tiris. Tapos, itong pinaka-CR, bali, huhulihin lang muna. Huhulihin lang ayusin. Yung iimportantehin po yung kabuuan ng bahay. Ano po dito? Siguro mga 2 kwarto po dyan. 2 kwarto. Tapos dito CR tapos yung kwarto dito na isa is maluwag, pahaba. Ito dito kwarto po ito hanggang dito kwarto po yan hanggang dito. Tapos CR. Tapos ito po yung pinaka
parang balkonahe. Kasi hagdan dyan. Kasi dito, may ano po naman yan, dingding dito po. Basta yun po yung ano ko sa plano nila. Naririnig ko lang sa plano nila na ganun. Tingnan nyo si Sia. Ala! Akyat baba, akyat baba. Kasi nagdudura ako. Yan po yung abang. Pag nakapusti na po sila doon bukas, gagawa naman po sila dito sa silong ng ano. Tulad nito. Diretso doon. Bago nila tanggalin ito. Baklasin. Tapos ayan po yung puste ng ano, kuryente. Magkapatid. Si Nenya at saka si Luigi. Yan ang tagahatid sa amin ng snack. Nagtitinda ng banana Q, barbecue, hello? Ano matulin magpatakbo yung ano, kapatid. Sanay na sanay. Talo ako, talo. Aakyat po kami mamayang gabi dito mga 7:30 kasi ano po ngayon, merong total lunar eclipse. So, yung buwan is klarong-klaro po dito. Klarong-klaro po yung buwan. So, makakatanaw po kami ng total lunar eclipse mamaya mga 7:34 p.m. Yun po yung nababasa ko sa Facebook ngayon. May bakunawa, kung baga sa Waray may bakunawa, may eclipse, total eclipse. Dito po yung buwan mamayang gabi. Tingnan po natin. Adik makaturog niyan. Ang luwag ng hagdanan. Si Papa Beach po ang may idea na ganyan po yung paghagdan. Yan, labas na po yung welding rod. Dadan, nakakyat din. Hinakyat ni Ronald. Kasi kanina pa gustong umakyat. Taas ka ayo? Taas lagi. Bayad ka? Sige, ka. Yung pagdool dia lang sa kuan. Sige. But nga, kay basin mahulog ka. Hulog ko siya. Ha? Hulog ka siya? Hala. Uy, ay! Yung lihok. Uy, yung banha. Basin mo, tagat ka. Baba na tayo guys. Baba. Kainan na po guys. Ayan, natuloy din yung gulay. Gulay na may tuyo, dilis. Siya, dubli.
Ayan po guys, yung buwan. Kinakain na po ng lunar eclipse. Kunti na lang po yung nakikita. Bakunawa po yan sa tawag sa amin, bakunawa. One. Grabe. Mawawala na po guys, mawawala na po yung buwan. Pawala na yung buwan. Ayan. Kunti na lang po yung nakikita. Tsaka ayan, may plano po sila guys. Bibinyagan nila po yung taas. Yan. Yan yung silik. Nakanda na yung silik. So yan guys. Bye bye muna. Manghugas ako ng pinggan. Thank you for watching po for today's video.